Tala, hindi lang isa kundi 2 beses na raw nanakawan ng plaka ang LTO ngayong taon. Dahil dito bumuo na ng task force ang LTO para imbestigahan ang mga insidente ng pagnanakaw. May live report si Chino Gaston. Chino. Yes, Cedric, 2 beses na palang nananakawan ng mga plaka ang LTO sa taong lamang ito. Ayon sa ilang tauhan ng LTO Plate Printing Division, February 25 ng taong ito, nawalan din ng mga plaka sa loob mismo ng pabrika. Tiyempo raw na ilang araw bago madiskubre na may nawawalang plaka, iniutos ng kanilang mga supervisor na maglabas ng 3,000 plate sheets na kayang gumawa ng higit 20,000 plaka. Katakataka raw ito dahil hindi naman ganun kadami ang iniimprentang replacement plates o yung tinatawag na duplicate plates. Kanina pinatawag na ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang 14 na mga tauhan ng Plate Printing Division para kuhanan ng salaysay. Todo tanggi ang mga nakausap naming taga-LTO na may alam sila sa nangyari. Karamihan daw sa kanila ay nasa bakasyon at tanging mga gwardiya lang ang naroon na nagbabantay. Nagtataka naman ang pamunuan ng LTO kung bakit walang report tungkol sa mga nakarang insidente ng nakawan ng plaka. Hindi rin malaman kung bakit hindi ipinaalam sa mga opisyal ng LTO na sira na pala ang CCTV sa pabrika noong isang taon. Nagbuo na rin ang sariling task force ang LTO para imbestigahan ang insidente at hiniling na rin sa National Bureau of Investigation na tumulong sa pagtunton kung saan napunta ang mga nawawalang plaka na pinangangambahang magamit sa kambal plaka modus. Cedric. Chino, tanong ko lang ulit, Chino, ano yung pinakahuling update natin doon sa, kung hindi ako nagkakamali, 14 na mga pinaniniwala mga kawanian ng LTO na posibleng sangkot dito sa pinakahuli na nakawan, Chino? Yeah, nandun pa rin sila ngayon sa Police District Headquarters sa Campo Karingal. Pero linawin na natin na Cedric, hindi pa sinasabi na suspect ang mga ito sa ngayon. Kinukuhanan lamang ng salaysay para mapagtagpi-tagpi nitong mga investigador ng QCPD kung ano talagang nangyari. Dahil ang unang ginawa ay kumuha muna ng inventaryo ng mga plaka na kasalukuyang hawak ng LTO at ikukumpara ito dun sa mga parang mga nakaraang bilang o inventaryo na ginawa nila para matuntong kung ilan talaga ang nawawala o sinasabing nanakaw na plaka. Pero ang isa doon sa mga kausap nating mga tauhan ng LTO dito sa Plate Printing Division ay sinabi, katakataka noong February 25 ay iniutos daw sa kanila na maglabas ng yung sheet plate o yung parang blanco pang mga aluminum na plate na kayang lumikha ng 8 mga plate number sa isang plate sheet ay naglabas daw ng 3,000 piraso nito para i-imprenta kasi may imbakan talaga to, Cedric. So nagtataka sila bakit noong February 25 meron nga daw na gano'n. Merong utos na gano'n na ilabas. Gayong hindi naman gano'n kadami talaga yung ginagawa nilang mga replacement plate. Okay, malinaw yung nabanggit mo, Chino, hindi pa suspect itong mga tauhan ito nabanggit natin. Samantala, Chino, ano ang magiging posibleng epekto nito kung meron man doon sa supply ng mga plaka mula sa LTO? I suppose ito yung gustong malaman ng publiko, Chino. Kung meron mang epekto ito? Wala itong epekto doon sa... Chino? Chino? Hello, Chino? Okay, susubukan po nating balikan ang ating kasamang si Chino Gaston na nag-uulat tungkol pa rin sa isyong yan ng LTO.